Hi, kay Miss Sheila. Hello po. Congratulations. Oo, napanood ko yung performance mo po sa Fireboy. Oo. Siya yung bumanap mo na dito, yung kay Odette ka na role, na judge ba? Justice Oh. Hernandez. Oo, Justice, ang husay-husay ni Miss Sheila. Siya ang tinatawag na Dame of Philippine Theater. Kaya pala. May title siya dito. Oo, theater royalty siya. Di ba, tita? Oo, tapos, ano po, how do you feel na, after Leonor po ba, ito na yung sumunod? Yung Leonor will never die. After Leonor, meron kami ginawa ni Peewee, yung Happy Crush. Lumalabas sa Netflix yan. Kasama namin si Maymay Contrata. Tapos, ito na. Ito na yun. Dahil happy crush. Kayo po yung may crush doon? Sila may crush Oo. Ayun po, since sabi nga ni Direk Joven, di ba, yung risk, nabagitin yung risk, parang few producers would risk na mga bida ay mga senior actresses, di ba, sa pelikula na mag-lead. How do you feel po na kayo ni Miss Ruby ang napili na magbida dito sa pelikula? Oo, hindi nga ako makapaniwala. Hindi, because it's really not done. That's why I said, ang feeling ko, napaka-blessed ko. Dahil merong mga sumusulat, merong mga naniniwala, na ang mga kwento ng mga mature women or mature actors, mature performers, ay may bahagi, whether it's a part, there's an audience out there who will want to see a story about women of a certain age. Yes. I mean, parang sila Judi Dench. Kung meron Judi Dench movie dyan, mamulod ako. Or even Meryl Streep, who is already in her 70s. So, I think it's our moment, di ba? Really? Time to say our piece. Meron rin kaming stories to tell. And meron kaming wisdom to share. And meron rin kami ano tawag dito, kalokohan na pwedeng gawin. Marami rin kalokohan ng mga matatanda. Kaya, itong mga babaeng katabi ko dito. Sabi namin, ang sunod movie natin, lahat tayo matatanda talaga. Sino pa yung gusto niyong idagdag na matatanda, tita? And then po, Matatanda. how do you manage your, kasi you're so in demand with theater, hindi ka nawawala ng theater, talaga, roles. Meron nga pala kaming repeat ng Barboys, October, November. Kaya, Wow! katatapos ko lang din ng Come From Away, that's another project. Oo nga. Broadway yun, ha? Broadway naman yun. Galing. Oo. Oo, so buti nagagawa ko pa rin magpelikula, tita. Ay, naku, alam mo, yun yung sinasabi ko, na right time, with the right people, the right place, with the right project. Hindi ko inaayos yan. Nagkakataon na lang na, uy, mabubukas ito, pwede kong gawin. At lagi kong pinagdadasal, basta merong offers na malakas at maano sa puso ko, pagdadasal ko yan. Sabi ko, Lord, buksan mo yung schedule. At so far talaga, alam mo, na ayos, nagagawa ko. Kaya I'm so blessed na kami ni Direk Joven nakapagtrabaho. Only because I was so inspired when he sent me yung storyline nitong Outside the Pamilya. Tinamaan talaga ako. Sabi ko, gusto kong gawin ito. Sabi ko kay God, relay ko yan. Bigay naman ng Lord. Thank you, tita. Okay, thank you. Miss Ruby, yun. Ikaw naman, how do you feel? About the pansin. Meron na, diba? Kahit dalawa naghanap ng pansin, meron na. Oo, meron na. Hindi, yun nga po, na kayo yung bida dito kasi bihira yun, di ba? Yung mga... Opo. Hindi, tsaka hindi ko nga naisip kagad na bida. Honestly, nung tinawagan ako ni Miss Lala, naging Marsha, tapos pati si Direk Joven, hindi ko siya nakita parang gano'n na bida. Basta gusto ko lang yung role. As we were doing it, kasi syempre ang dami palang mga eksena. Parang teka lang, yung gano'n. Doon ko lang na-realize. Kasi nga ako,
basta po pwede kong i-arte at nababati naman sa akin at kaya kong gawin, ginagawa ko kay bida o hindi. Kahit na cameos eh. Salamat. Marami yung mga sabihin na natin veteran stars na nag-lead recently. So, what are your thoughts on those? Thoughts about them. Salamat naman at umabot sa lifetime namin. Hindi ako, seriously po. Parang natutuwa ako makita yon dahil parang ngayon, ang audience kay bata, kay matanda, basta siguro maganda yung kwento at mahusay yung pagkaka-arte mo, bebenta. Yung parang they will buy it. Ganun. So, mas na ngayon, broader na yung ng manonood natin, lalo na yung mga kabataan. Kasi nagugulat po ako yung kunwari mga estudyante yung lalapit sa akin, ay napanood ko po kayo sa talaga ba? Nakaka-touch. Yun. And isa pang sagot ko doon, siguro rin para sa akin, I will talk for myself, I will speak for myself. Maaring, alimbawa ako na rin iska, kung ginawa ko yun earlier, baka hindi ganun yung performance ko. So, parang yung dami rin ng karanasan ko sa buhay ko, nung umantog dun sa eto late, kind of late already, yun, ng pagbibida sa mga pelikula, parang ngayon lang napapanahon dahil siguro yung kakayanan ko din, parang hinandalan ako para sa ngayon. I feel pretty much the same as Ruby. I think I feel very, very blessed na yung unang-unang feature film ko, ginawa na rin akong lead sa Lenore Will Never Die. I was a lead Lola there. And then this came. And I feel like it might be, sa akin kasi not one thing in my life is an accident. Everything has been divinely appropriated by God. And I feel that now that I am in my mature years, doon ako binibigyan ng pagkakataon ni Lord para mapakita yung gifts na binigay niya sa akin. And it's just a blessing. It blows my mind that at this age of mine, and I'm very young, no, but I'm over 60. And it is at this time that I'm receiving all these offers to do movies, to do musicals, to do plays. To me, I am very, very grateful. Pero katulad ng sinabi ni Ruby, maybe if I were younger, I wouldn't be able to give as much of a life experience or wisdom to the roles that I am given. But because I am at the age where I am, nabibigyan ko ng katotohanan, nabibigyan ko ng truth yung mga roles na nabibigay sa akin. So I'm very blessed in that sense. Thank you po. Ako po, I play the best friend. Ano ang pangalan ko? Ha? Lena. Oo. Oo nga. Lena. Opo. Ako po ang best friend niya at sobrang nag-enjoy ako habang ginagawa ko. Number one, dahil hindi po nalalayo naman sa karakter ko sa totoong buhay. Ang karakter na nakita sa akin ni Direk. Tapos, enjoy din ang mga trabaho sa Sheila. Kasi totoong social siya eh. Oo. Totoong social! Kaya gusto ko pa pag tinuturuan ko siya ng mga bad words, yan, mga kalaswaan. Ayaw na aliw po talaga ako kasi napaka-genuine yung mga reactions niya. Yun po. Yes. Oo, di ba? Tingnan mo na yamanin, di ba? Mas Ruby. Ikaw, tingnan mo, oh. Diyos ko. Kisa yun kasi ako. Yes, Miss Sheila. I play Glenda. Ako naman yung best friend niya. Nagyayamanin daw, sosyalera. Totoo ng buhay. Hindi ako gano'n. Slutty lang. Slutty lang. Kasi nanay ko Spanyola. Anyway. Yun na. Oo.
Yun, ako si Glenda. Tapos may anak ako dito, si Luis. He played the role of, ano nga pangalan ni Luis dito? Glenda. Yung anak ko. Si Luis. Si Luis ang tawag ko sa kanya. Who is not here right now. Pero yung may conflict, mother-son conflict rin kami. Parang si Ruby, mother conflict naman. Na yung ang nangyayari sa buhay natin lahat. Pero because you have a friend, a close friend, na pwede kang mag-open up, parang the burden is lighter. It's lighter. So it's really based on everyday human life. Diba? Yeah, that's how it goes. There is a movie na lalabas na makaka-relate kayo. Outside the Pamilya is that movie that will touch your heart, that you will remember things of past that will change your life in the present. So, thank you again for coming. Thank you sa mga mamayang Pilipino na lalabas on August 27 para manood ng Outside the Pamilya and bring the entire family and barkada. Masaya rin barkada film ito eh. So yun, salamat. Thank you, Miss Ruby. Nasabi na po nila lahat, humihingi po kami ng tulong sa inyo sa mga mananalag, mga journalists, mga reporters na nandito. Sana po tulungan niyo po kami na ikala ang balita, ang kwento, ang pelikulang Outside the Familia is worth watching. Malapit na po ipalabas August 27. At ako niling ko, aside from the theater runs, sana magkaroon din ng platform for streaming. Black screening sa No, not just black screening. Black Streaming. screening. Could be Netflix, HBO, kasi parang, parang na-imagine ko, ang sarap din niyang panoorin sa bahay. Alam mo yung gano'n. So, yun ang wish ko rin for Outside the Family. Maraming salamat po.